Hello Capricorn Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for April 2025. Ano po ang inyong mga wishes and plans this month? Gamitin niyo pong manifestation board ang aking comment section and isulat niyo po dyan yung I wish, I plan, I manifest, I claim yung mga gantong bagay and so that the universe ay mabasa din at ma-magnetize mo yung mga minamanifest mo this month. Use po your intuition para makuha niyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo ng inyong spirit guides sa ating reading. Yung ibang information para sa ibang Capricorn po yun. Thank you po again for your likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those na hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Ano ang mga naghihintay sa iyo this month? Tingnan natin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, Capricorn, you have the Eight of Wands. Beautiful, good news. In the area of what you need, in your area of your current energy, in the area of what you want, you have the Six of Swords. In the area of what you need, you have the Seven of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Wands. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Six of Wands. Wow, victory card. Meron kang good news, may going to calmer waters, may celebration, and then meron ka pang victory card. Beautiful. In the area of your challenge this month, Capricorn, meron kang the Hierophant. In the area of your fortune, meron kang Five of Pentacles. Tapos sa dawang struggle, nasa area ka ng fortune. In the area of your divine advice, meron kang Five of Swords. And the Fool card. Okay, pag-usapan natin to later. Ang yung outcome this month, Capricorn, meron kang Ace of Cups. Wow, punong-puno ang puso mo ng kagalakan, saya, happiness, overflowing of love, emotions, tears of joy. Pag-usapan natin yan later. Ang ganda-ganda. At the bottom of your deck, bumaliktad, you have the Justice card. Tignan natin sila pareho silang lumitaw eh. So you have the Justice card and the Knight of Pentacles. I'm seeing here, kailangan mo daw balancing buhay this month, Capricorn. I-prioritize mo ang balance in your life and also pagplanuhan mo mga buti yung mga bagay na gusto mong gawin so that hindi ka masyadong mahirapan, hindi ma-overcomplicate ang mga bagay-bagay, hindi ka rin mabulaga sa mga unnecessary na problems and also mga aberya. Okay? Plan ahead and always prioritize balance. Meaning, trabaho ka, work hard, play hard, at also have some time for rest, for yourself, for your happiness. Alam ko kayod tayo ng kayod sa trabaho pero minsan may time din for pahinga. Balance, ika nga. Start na tayo. At the center of your reading, Capricorn, meron kang Eight of Wands. Good news paparating sa life mo. Ano yung mga bagay doon na pinag-focusan mo? Kasi naman nakatutok sila doon sa gitna. Lahat sila ng wands. Lahat ng power, energy, time, pawis, oras, effort mo nakatutok lang doon. Ano yung mga bagay na gustong-gusto mong makuha? You're trying to do everything para makuha yung bagay na yon. So, ano yung mga bagay na pinag-focusan mo this time? Kaya siguro sila sabihan ka ng spirit guides mo na dapat balance kasi ginugugol mo lahat ng oras mo dun eh. So, make sure na nagpapahinga ka din, iniisip mo din yung sarili mo, yung welfare, yung health, mental health, your physical health. So, ang maganda naman dito, ay paparating na yung good news at nasa tamang daan ka, nasa tamang landas ka daw sa mga bagay na gusto mo. So, congratulations because great things, ang ganda great things are coming to you now this April. So, congratulations. Eight of Wands being clarified by the Ace of Pentacles. Nasa tamang direksyon ka daw patungo sa iyong blessings. Ano ba itong mga ginagawa mo this month, Capricorn? Ano ba itong mga gusto mong patunguhan na gusto mong makuha, whether may bagong negosyo ka bang gustong simulan o bagong sideline, may trabaho ka bang inaay o tina-target na gusto mong makuha itong certain na trabaho na ito o certain position na to, may love life ka bang gustong makuha na talagang yun ang gusto mong partner o person na gusto mong makarelasyon this month, o di kaya sa personal mong mga hangarin, meron ka bang passion project o may gusto kang simulan ngayon na gusto kang magsulat ng libro o kaya mag-exercise, bumili ng gantong gamit, bumili ng piano, gusto mong matutong magpiano o mag-play ng music. So kung ano man po yan, ng mga balak mong simulan this month, mga balak mong gawin, you're on the right path. Sinasabi sa iyo ng spirit guides mo at may reward. Merong patutunguhan yung binabalak mo, yung ginagawa mo. It will give you a very beautiful blessing sa mga gamit mo in the near future. Mapapakinabangan mo for you and your family na gusto mong simulan, gusto mong mapalago o gusto mong mapakinabangan on the long run. So congratulations. In the area of what you want, you have the Six of Swords.
Seeing here, gusto mo ng katahimikan na buhay. Gusto mo na makapunta doon sa resulta, sa mga bagay na magdadala sa'yo ng katahimikan, kasaganahan, at saka katiwasayan. Ayaw mo na mag-focus sa mga drama ng ibang tao, no? Yung parang ang gulo-gulo nila, ang messy-messy, ang daming chismis, ang daming drama. Parang ikaw gusto mo lumayo. Gusto mo nang umiwas at mag-focus na lang sa mas importanteng bagay. Yan ang nakikita ko sa'yo. Ang Six of Swords being clarified by the Two of Wands. Yes, plano mo talaga to. For others, I'm seeing here, may plano ka mag-abroad ba? May plano kang lumipat ng bahay o lumipat ng tirahan o ng city o probinsya because parang ang gulo-gulo dun sa area na yon. Parang tagal-tagal mo nang pinaplano lumipat o ibang direksyon ng buhay mo kasi gusto mo na may iba yung energy o yung direksyon. Ano? For others, seeing here, may planong mag-abroad, may planong pumunta sa ibang lugar at ngayon parang asang-asa ka na talaga na parang please, kailan ba ako makakalipat? Kailan ba ako makakalipad? Makakuha ko na ba yung trabaho na yun? Hintay ko na lang yung papers, yung approval, yung visa, yung approved stamp na parang okay na let's go na punta na tayo doon. So your plans are heading to the calmer waters of your life, okay? In the area of what you need, ito daw kailangan mo, sabi ng spirit guides mo, Capricorn, Seven of Swords. Kailangan mo daw umiwas na talaga sa mga taong hindi totoo sa'yo, sa mga nag-spy, mga naglalay, nag-cheat, those people na behind your back, iba ang sinasabi sa'yo at ginagawa sa'yo. So, try now to really cut off your connections and communications with those people. Alam mo naman kung sino yan, may pakiramdam ka, may kutob ka, kung sino yung mga taong yan. So, iwas-iwas ka na din. For others, for other Capricorns, I'm seeing here, kung may plano ka mang gawin, kung ano man yung mga gusto mong simulan, gusto mong trabahuhin, fina-focusan mo with the Eight of Wands, make sure na pagplanuhan mo daw. Have this clever plan. This time, you're being encouraged to make a concrete na plano na iisipin mo, ito yung gagawin ko. Hindi ako pwede magkamali dito ha. Kaya kailangan busisiin ko kada troubleshooting kung ano yung mga maaari kong daanan na problema. Dapat nabusisi ko na yan para dire-diretso yung pasok sa akin ng swerte at makapunta ako agad sa goal ko. So, clever planning ang kailangan mo. Seven of Swords being clarified by the Two of Cups. Yes. I don't know why, pero sinasabi dito, kung meron ka daw ka-negotiate o ka-meeting na parang business partner ba ito o kinukumbinsi mo yung kabilang tao, client, ganyan, o binibentahan mo na gusto mo mabili na nila o makuha mo na yung matamis nilang o makuha mo na yung right agreement for you. This time, sinasabi dito, pagplanuhan mo mabuti. Mag-strategize ka, diskartehan mo para mapa-oo mo siya at makuha mo yung agreement na in favor para sa'yo. Have this clear communications because itong sign na to parang ahas na yan na nasa gitna nila. That is sign of a clear and good communication between the two. So ito man ay love life, business partner o sa trabaho, boss mo ba to o ikaw o kaya mga ka-worker mo, make sure that you have the open communications. Kaya kailangan mo mag-strategize. Magkaroon ka ng diskarte kung paano mo sila mapapersuade sa mga bagay na gusto mo, okay? For others na ito, nakita ko rito ay contract signing because Two of Cups all about agreement and negotiation. So, para makuha mo yan at ma-agree sa mga bagay na gusto mo, diskartehan mo siya. Have a clear plan. In the area of what's affecting your current energy, Four of Wands. Gusto mo talaga ng stability, financial stability para sa family mo, kaya focus kayo sa bagay na gusto mong tapusin, gusto mong mabuo, gusto mong gawin. Whether, I don't know why I'm seeing someone na parang gusto na makabili ng bahay, matapos na yung binabayaran, kapag-aral ang mga anak to celebrate. So, alam mo sa sarili mo na kapag naabot mo na tong bagay na ito, mapa-oo mo lang ito, o ma-approve ito at makuha mo ito, you will celebrate. Parang, ay, salamat Lord. And it's time for you to really relax and enjoy. Kasi parang Four of Wands is a threshold moment to eh. Parang ito yung finish line. So, pag naabot mo na to, you're very, very happy. Kaya ito yung nakaka-apekto dito. So, congratulations. Mahimit mo naman yan, makukuha mo naman. Nararamdaman ko. Four of Wands being clarified by the High Priestess. Yes, ang dami mong bagay na inaasa mo sa kutob o sa tiwala sa sarili mo. Parang, hindi, kaya yan. Makukuha ko yan. Huwag ka mag-alala. Nandito yung buong isip at puso ko, kaya ko to. So, nandun yung intuition mo at lakas ng loob mo and trust in a divine power and in yourself that ma-achieve mo itong stability and goals in your life. So, congratulations. Kaya naman, boom. In the near future, Six of Wands, victory. Kung anong tsinaga mo at pinagkatiwalaan mo na gusto mong ma-achieve, nakafocus ka, makuha mo yung blessings na yon and victory will be yours in the near future.
Ang ganda nito, people will be seeing you, applauding you, parang bibilib sila sa'yo, uy, ang galing naman ni Capricorn, nakuha niya yun. For those na nasa social media, yan, tataas na yung views mo, yung subscribers, may meet mo na yung threshold, people are applauding you, seeing your worth, makikinig na sila sa'yo, bibigyan ka ng reward sa trabaho man yan o sa negosyo, tataas ang kita. So, something na pinagkatrabahuhan mo dito, yung gustong-gusto mo makamit, ayan, ito yung result, victory. So, congratulations sa'yo, Capricorn. Six of Wands being clarified by the Page of Swords. Yes, good news. Itong victory nito magbibigay sa'yo ng good news, new adventure, requiring sa'yo para maging playful. Mag-relax ka naman, have fun. Ask questions if you must. Kung kailangan mo aralin mo siya so that yung victory ay siguradong sigurado for you. So congratulations para sa'yo, Capricorn. Also seeing here na parang huwag ka matakot. So good, laban. Kunin mo. Pag-aralan mo kung kailangan mo pag-aralan kahit di ka sure, di ka sigurado, di ka expert, o hindi ka pa equipped o knowledge sa bagay na yan, kaya mo eh. Nasa sa'yo yung natural skills to acquire it at mananalo ka, mag-victory ka dito. Congratulations. In the area of your challenge this month, Capricorn, meron kang Hierophant. Challenge sa'yo ang makinig. Yan. Challenge sa'yo ang maghanap ng tamang advice at makinig sa mga nagtuturo sa'yo ng tamang landas o tamang payo. Parang, hindi, kaya ko to, alam kong gagawin ko. Napagdaanan ko na to alam ko na gagawin ko. But the Hierophant is telling you na maghanap ka ng mentor, makinig ka doon, makakatulong yun sa'yo. Hindi naman lahat ng bagay alam mo na, di ba? Hindi naman lahat ng bagay na alam mo ay mag-a-apply sa lahat ng aspeto ng buhay mo o sa kung gumana noon, mali mo hindi gumana ngayon sa ibang bagay, di ba? So make sure na nakikinig ka rin sa payo at direksyon ng ibang tao. And nasa sa'yo pa rin naman kung susundin mo eh. Pero hindi ito ang panahon para maging stubborn o para maging sarado ang isip, di ba? So in order for you to level up, find those wisdom and knowledge and valuable information for you going forward. Okay, the Hierophant is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, makinig sa payo and magplanong mabuti. Busisiin mo kada details. Huwag kang mag-rush. Yan ang challenge sa'yo this month, Capricorn, is rushing on things and having this final judgment on anything. Parang ito yung gagawin ko. Hindi, ito. Tapos yun na yun. Hindi mo na pinag-isipan, hindi mo pinagplanuhan, hindi ka nag-consult sa ibang tao kung paano gagawin. Parang ginawa mo na lang siya kasi feeling mo yun ang gagawin. So make sure, take advices and plan meticulously. Huwag ka magmadali. Okay? In the area of your fortune, ito napakaganda for you, Capricorn. Tapos sa dawang struggle. Kung feeling mo mag-isa ka, lonely ka, walang pag-asa, walang tumulong sa'yo, walang sagot sa mga problema dati, now, nasa area ng fortune, may sagot na. Magbubukas sa tong pintong ito, mahanap mo na yung susi para magbukas tong pintong ito at makukuha mo na yung mga bagay na gusto mo. Financial blessing, hindi ka na mangungutang, makabayad ka na sa mga utang, babayaran mo na yung monthly bills mo, may solution na sa problema mo. So congratulations. Five of Pentacles being clarified by the kita mo? Kinakalabutan ako dito. The Five of Pentacles being clarified by the Five of Pentacles. Yes, sabi sa iyo ng Spirit Guides mo, sinabi ko na hindi ka nakikinig. Sabi niya, sinabi ko na clarify mo pa na tapos na yung struggle. Ano man yung kinakaharap mo, this month, April, may sagot na. At the answers at your help, yung blessings na kailangan mo sa bagay na pinoproblema mo paparating na. And the struggle is over. Congratulations. Kinilabutan ako. In the area of your divine advice, meron kang Five of Swords and the Fool card. Wag mo, sabi sa yung paalala sa iyo ng iyong spirit guides. Kalimutan mo na yung in the past, yung mga problema, yung mga pasakit, yung mga ginawa sa iyo, yung mga pang-aapak, yung mga I don't know why, yung mga sakit na salita na sinabi sa'yo, hanggang ngayon hindi mo makalimutan, hindi ka tuloy makapag-focus sa victory mo. Tingnan mo to. Ito yung victory mo, pero yung isip mo nandun pa rin sa mga mali, sa mga pagkakamali, sa pagkukulang, sa regrets. So make sure this time you are moving forward and forgetting all those painful things, mga negative things, and focus ka sa bagong simula because ipaparating daw sa yung mga bagong bagay. So doon ka lang daw mag-focus sa possibilities and the potentials of new life and new beginning for you. Tama na yung pagmumuni-muni mo at pagbalik dun sa mga dati. Enough na yon, and now is the right time to tell yourself, moving forward na ako and happy na ako to embrace new things in my life. Okay? Five of Swords being clarified by the Three of Wands. Yes. Naghihintay sa iyo ang magandang bukas, pero ikaw na lang hinihintay.
Naka-stagnant ka daw kasi naka-focus ka sa past eh. So, right time for you to sabihin sa sarili mo, enough na, okay na ako, oo. Moving forward na ako and ready na ako to face this new endeavor, new beginning in my life. So, the full cards being clarified with the Five of Wands. Ooh, sabi dito, lahat ng natutunan mo sa mga past mistakes, sa mga past na away o past competitions o yung mga urong-sulong ko, yung mga mali kong desisyon dati na natalo ako, lahat ng lesson doon, Capricorn, payo sa iyo ng iyong spirit guides, gamitin mo lahat ng yon para sa bagong simula ng buhay mo ay magawa mo na ng tama at hindi na maulit yung nakaraan. Okay? Bago tayo punta ng yung outcome na napakaganda na Ace of Cups, let's have additional messages from a divine. First, number 53 or 5 and 3. Kung importante po sa inyo ang mga numbers na to, this is a confirmation that this reading is for you. Seahorse. Nakita ba kayo ng seahorse anywhere, whether pictures, personal or internet o napag-usapan? There is a confirmation that this message is for you. Watch and wait. Yes, may mga moment to na parang relax ka lang, sit back and relax. Makikita mo, maghihintay ka lang at darating siya at the right time. Alam mo na nasa right path ka lang, okay? Tapos ng paghihintay, focus ka na sa bago at huwag sa dati. Watch and wait. It will come to you at the right time. Tapos ng struggle, another message, nakabaliktad. You are in co-creation with the universe. Naka-inline ka daw sa kung ano yung mga balak mong gawin ngayon. Naka-in-tune ka sa gustong ipagawa sa iyo ng iyong higher self, ni God, ni universe, ni upper powers above. Kung ano yung gusto nilang gawin mo, yun ang ginagawa mo. So, in-tune ka doon with the Two of Cups. What your higher self wants you to do, ginagawa mo. So, congratulations. Ito ang air na kailangan mo pag-focusan this month, Capricorn. You have humor. I choose to focus on the lighter side of life. Yeah, relax ka lang daw. Watch and wait, relax. Struggle is over. So, make sure na nag-enjoy ka din. Work hard, play hard. Like I've said dito sa justice mo, dapat balance lang. Huwag ka masyadong focus sa stress and trabaho. Mag-play ka din. Have some humor and enjoy life. Ang yung outcome na napakaganda, Ace of Cups, overflowing of love, happiness, tears of joy, whatever you want darating. I'm hearing may paparting sa life mo now na talagang magiging masayang-masaya ka. Tapos ng paghihirap, tapos ng struggle, and you're having this new blessings, new opportunity, at buong puso kang masaya. So, congratulations. Ace of Cups being clarified by the Ace of Swords. Ooh, your new endeavor na magiging masayang-masaya ka will give you a clarity of the mind. Kasi parang nakaraan ang daming problema, di ba? Ang daming drama, ang daming chismis, gusto mo nang lumayo, gusto mo nang mag-strategize para magawa mo yung mga bagay na gusto mo, nakafocus sa stability ng family mo, ng life mo, and you want to have this celebration of life, mag-victory ka, and parang play naman, and try to work on sa mga bagay na kailangan mo pag-trabahuhan so that magtagumpay ka sa bagay na gusto mong gawin. Know that the struggle is over. Kaya pag nalaman mo yun at narating mo yun, nakuha mo yun, mas lilinaw ang life mo. Mas lilinaw ang mga bagay na gusto mong gawin. Parang, oh, salamat God. I'm now in the place of love, a place of clarity, a place of clean slate. Parang lahat malinis, lahat bago, lahat maganda. Parang ready ka na to conquer new things kasi ang linis ang lahat. New beginning, new start, new love, new information, and new beginning, a new endeavor. So, congratulations sa iyo, Capricorn. This is your April 2025 reading. Sampu kayo naka-resonate, sampu kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.